So, good morning. I know it's been a while since uli ako nag-video. So, today is July 25, 2024. And ito yung date na merong bagyo sa atin. Si Karing ata, o Karina ba, if I'm not mistaken. So, nandito kami sa NAIA Terminal 2 kasi we are flying to Boracay. We are a family of 3. So, yung husband ko, pati yung anak namin. And supposedly, 4 kami, yung brother ko pa, tsaka dad ko. Pero kami, ang airline kasi namin is Air Asia. And then yung parents, ay yung dad ko, tsaka yung brother ko, is Cebu Pacific. Kaso, na-cancel yung flight nila because of, yun nga, yung weather condition. Doon naman, itong sa Air Asia, tuloy naman yung aming flight. So, for those of you who are curious, yung flight fare naming tatlo is nasa around 13,000 plus pesos. Hindi ko alam kung abot siya ng 14, basta ilalagay ko na lang din dito sa screen. So, around 13,000 pesos. And then, for this video, I'll be showing you kung paano mag-DIY transfer from Manila Airport to Boracay Island mismo. And kung nakita nyo kanina, di ba, yung kinain namin is yung Krispy Kreme. Kasi dito sa NAIA Terminal 2, for your information, wala masyadong kainan unlike yung sa Terminal 3. Dito is madalas puro kiosk. Ang pinaka-restaurant na nakita ko na meron is si Cafe France. That's it. Tsaka yung isa pa na parang Vin something ata. So, ayan, nandito kami ngayon. Waiting na lang. Ang flight namin is at 6:45. Boarding kami ng 6:05. And it's currently 5 a.m. So, maaga na kami. Pero nakita nyo, madaming tao, medyo maraming waiting. Siguro kasi yung mga canceled flights from the previous day. So, yan. I'll update you pagka kami ay nakaland na. Basta I'll share with you yung mga magiging transfers namin. So anyway, I'll update you na lang later pag nag-start na tayo mag-travel para ma-share ko din sa inyo yung mga fees pag nag-DIY kayo. At kung magkano magagastos nyo, mahirap ba, gano'ng katagal. So yun, I'll see you later. Wow! Come here, hold my hand. Kami ngayon sa may Bay. Bumalik kami sa Bay Area. Kasi kanina narinig niyo yung video, 'di ba? Parang nakakatakot yung tunog ng eroplano. Tapos dapat palipad na kami. Biglang sabi nung pilot na i-discontinue yung flight because of technical difficulty. So bumalik kami ngayon dito sa Bay. Tapos may mga pumapasok na, ewan ko, technician, ewan ko, dun sa cockpit para may inayos sila. So sana naman safe. But update ko na lang kayo. Maaraw na nga actually. So sana magtuloy-tuloy na. Pero sana syempre maayos yung airplane namin, 'di ba? So update ko na lang kayo pag makarating na kami ng Boracay. Due to technical problems, may we ask all guests to disembark and proceed to the departure lounge. Please bring along all your personal belongings with you. Our ground staff will keep you updated with the flight status. As your safety and security is our utmost concern, we apologize for the delay and the inconvenience caused. Safely landed in Boracay. Charot, nasa Manila pa rin kami. Pinababa na kami. Kung narinig nyo yung flight information kanina. So, ito, bit namin ulit yung gamit namin. Maaraw na. So, hindi ko alam paano gagawin. Saan kami lilipat na aeroplano. Ay. So, we're going to ride again a new airplane because yung kanina is naglolo ko.
Are you excited? So at least ito, yung technical problem, na-address agad. Nandito pa lang kami sa may ground. Nakakatakot naman kung nasa air na kami, di ba? So yan. Usually, di ko alam kung naririnig nyo ako. Usually, pagbaba nyo galing airplane, yung baba nyo is katapat talaga nung arrivals nila. Hindi siya malayo. So, ito. So, yan. Ganyan lang kalapit. Yun yung airplane namin. And then, ito na agad yung arrival. And then, pagdating nyo dito, lalabas lang kayo. Tapos may tricycle na doon. Papakita ko sa inyo. So usually, pag domestic flight, hindi na kami nag-check-in baggage. Lalo na pagka 4 days lang. Kasi, ayan o sayang, nag-aantay ka pa. Ang tagal. O. Eh pag ito, hand carry, bit-bit mo na, dire-diretso ka sa exit. So yan yung exit. Ayan. Kita nyo. Ito yung exit. And ayan na. Ito na. Tapos dito, merong mga ATM, restroom. Tapos dito may mga bookings dito. Ayun o, scene. Dito na. Mahal, lalabas na tayo. So, ito yung exit. So, pag may booking ka na hotel, dito, yung mga van, diretso. Pero pag ikaw ay magta-tricycle, I'll show you, hindi siya ganun kalayo. Ganito siya kalapit. Ayan o, makikita nyo naman o. Tricycle to port. Ito kasi, mas mahal siya. Nandito na. Pero, marami kasi kayo. Sama-sama kayo. Ayan o, mag-aantay kayo. Lalo na kung hindi naman private. Ang mahal masyado. Ang laki ng difference. So, ito yung tricycle to port. Susundan nyo lang. Ayan, makikita nyo naman, diba? So, yan. Mas mabilis to kasi yung van pupunuin pa. Ilan yan? Ng tricycle, 2 lang. So kami, 2 kami. Libre bata, alam ko. So ito na siya. Aalis na agad kami. Diba? So yan. Pakita ko sa inyo. Ayan na. Ito na yung tricycle. Tapos may booth dito. Ayun o. Doon ka na magbabayad. Ganyan siya kabilis. Ayan, pakita ko sa inyo. So, ito yung booth. Ayan. Ayan lang. Magkano po? 2 adult tsaka 5 years old. 5. Ayan. So, yan ako na yung ticket. Punta lang dito. Ito yung mga tricycle. So, ito na. Ako na lang sa likod, mahal, kasi mabigat ka. Doon na lang. Ako na, dyan na lang kayo ni Mateo. Thank you. Ito po. Ayan. So, ito na. See? Ang bilis, diba? Yan na. Eh, yung iba mag-aantay pa yun ng van. So, ito, paalis na kami. Now, record natin gaano katagal yung biyahe. Kasi alam ko, 5 minutes lang to. 5 minutes or 10 minutes na tricycle ride. So, we are here and ang biyahe natin
7 minutes lang. So, eto na. Dito na tayo. Ito na siya. Let's go down. Mahala ko na kay Mateo. Come on. One more tricycle, Dada. Diba there's one more tricycle? Mommy, diba we're going to ride 2 tricycles? Yeah, after this. So, yan. Tayo punta. This is the boat area, right? So, dito, pagdating nyo dito, may mga pwedeng mag-alok sa inyo. Pero diretso lang kayo dito sa loob. Yan. Yan o, may mga mag-aalok. But diretso lang kayo dito kasi nandito naman yung mga environmental chu-chu fee. So, yan. So, ayan. Dito pala. So, ayan. Dito. So, dito is yung parang registration lang. Yan. Okay. Proceed na lang tayo, ma'am. Ticket yung booth ko. Okay. Dito sa, ayan. So, dito may booth. Ayan, dito. Magkakatabi lang, see? Ayan, magbabayad tayo dito. Wait, ito pala meron. Miss? Miss? Okay, nakita niyo. Miss, bukas po dito. Bingi siya. Nakita niyo? Nakita niyo? Ate, bukas po dito. Nakita niyo. Dada. So, ano yan? Nakuha na namin. Lalabas daw for boat ticket. So, I think itong ibang nag-aantay, baka may mga tours. Kaya yung sabi ko, medyo matagal pag may tours pa kayo. Kasi dito, eto na siya, mabilis. Pag DIY, mas mabilis. Kasi hindi kayo nag-aantay. Tapos, magbabayad sa boat. Boat ticket this way. Ayan, susundan nyo lang. Kasi wala siyang kahirap-hirap mag-DIY. Lahat naman may nagtuturo. Ayan o. Kita nyo? Ayan o, lahat. So, after nyan, dito naman magbabayad sa boat ticket, which is 50 pesos. Yan. So, bayad tayo 50 dito. So, after nyan, magpifill up kayo dito. Ito na yung ticket. I-fill upan nyo. Yan. Oop. Fill up lang ang ticket. Mabilis lang siya. Bibigay dito. So, sana po? Dito. Dito daw. Oh, let's go. Mateo, mahal. So, ayan. Yeah, we'll ride the boat then it's here na. Ayan lang. So, that's it. Ganun siya. Oo. Tignan nyo. Ito yung pinuntahan namin na port before. Pagka maalon, habagat season, dito nagpapadaan. So, inayos na nila. Kung napanood nyo yung video ko last year, ano lang to, parang yung floaty na, basta, maalon. Panoorin nyo, yung parang ganun lang siya, oh. Yung ganun. Ngayon, ganyan yung dinadaanan namin before. Last year lang yun, June. So, ngayon, sinemento na nila. So, okay na rin. Tapos yun nga, yung boat ticket is 50 pesos each kasi pag 5 years old and below, walang bayad. So, 100 yung total namin. Mamaya ito total ko na lang kung magkano yung lahat ng nagastos kasi after nito, isa pa uling tricycle, papunta na final dun sa hotel. Mag-private na lang tayo. Yan. So, ayan o. Ang lakas ng alon. Grabe. Paalon. So, ito ata yung boat na sasakyan namin. Saan ba yung boat namin? Ito ba? O doon. Wait tatanong ko. Wait anak, hold mo. Op. Hold dada. Mahalawa ka mo nga. Kuya, saan po to? Ayun. Ayun, tara tayo. Let's go. Come here. Tadaan pa rin pala dito. Yup. I'm going to pass by here pa rin. Basta be careful. Okay, may ganito pa rin pala kaming daanan. Kagaya last year. Hindi pa rin pala siya. Okay. Wait muna, ito yung boat namin. Sasakay muna kami at baka malaglag ako. Grabe yung alon sa bangka. Habagat season.
So, nakaland na kami and 5 minutes lang ang boat ride. Sobrang 5 minutes lang ang boat ride. So, ito na. Mag-ride ka lang ng tricycle. Dito. Wait lang namin dito sa Astoria, ma'am. Ay, sige, okay na. Station 2. Ayan. Oh, wait. So, ayan. Magkano po pag kami lang, Boracay Haven? Boracay Haven. Magkano po? Ayan, tignan natin. 2. Bilyan ng Magkano? 200, ma'am. 200? Sabi 150 daw dun. 150 lang ko na eh. Boracay. Heaven. Oh. Oh, let's go. Kasi waluhan kasi ito ma'am sa 5. Ang anong seating eh 200. Oh, sige. Okay na, kuya. Oh, 200 na daw. Halika na. Okay. Tapos papasok pa kayo. Ah, sige. Okay, sige po. Papasok ba kami? Oo. Hanggang room. Joke. Oh, let's go. So, 200 pag special. Kasi yung seating capacity niya daw is 8. Tapos, magkano po ang pagka yung mag-aantayan? 25. 25 per head. So, magkano yon? Bahala na kayo. 200 din. Ah, so parang binayaran namin yung ano. Ayun. So, yun, 200 nga. Babayaran nyo talaga yung lahat ng kanilang sakay. So, yan. Kuya, station 2 yun, no? Oo. Okay, sige po. So, now we are going to our hotel. Ang hotel namin is Boracay Haven Suites sa may station 2. So, tricycle ride going there is keep right daw. Kuya, ilang minutes yon papunta po doon? Mga 10. Mga 10 minutes. Ayun. So, malapit lang naman. Higit pa siguro. Depende sa may masamit. Traffic. Ah, okay. So, yon. Siguro mga 10 to 20 minutes safe na yon na ganong estimate. Pero malapit lang talaga siya. So, magtitignan nyo, hindi naman talaga mahirap mag-DIY. Tapos, kung marami pa kayo, mas sulit sa tricycle, di ba? Kasi 200, eh kung ilan kayo, di ba? 5, mas komportable na. Hindi na kayo mag-aantay nung ibang pasahero na 25 pesos. So ito, diretso na. Tsaka hanggang hotel. Kasi pag kayo 25, Ano na po? sa daan lang. Ayun, sa main road lang kayo ibababa. Tapos kung looban pa yung hotel nyo, maglalakad pa kayo papasok. Eh yung ibang hotel, di ba, mas malapit siya sa may beach area. So kung mga luggage yung dala nyo, medyo mahirap pang hatak-hatakin. So, yan. So, update ko na lang kayo pagka nandun na kami sa aming hotel. Okay, so, medyo late na. Nakapagpalit na ako. But I think I should summarize yung DIY transfer from Katiklan Airport to Boracay Island. Okay, so first, yun nga. Pagdating nyo, pagbaba nyo pa lang sa airport, konting-konting lakad lang, as in wala pa atang 5 minutes, makakapunta na kayo doon sa tricycle terminal. So, 75 pesos each and maximum of 2 adults lang ang pwede sa tricycle. Ngayon, pag 5 years old and below, libre sila. So, kaya magkakasama kami sa tricycle kanina. And then after that, pupunta kayo dun sa parang area na magbabayad ka ng environmental fee, terminal fee, and isahan na lang nilang sisingilin. Yung siningil nila sa amin ay 500 para sa aming dalawa ng husband ko. Kasi again, 5 years old and below, libre siya. So, I think that's 250 each, parang hindi ko alam kung 150 yung terminal, tapos 100 yung environmental or baligtad, basta ganon. Pero ang napansin ko is, mas mura sa Tabon Port versus sa Jetty Port. Dalawa kasi yung port. Tabon Port yung ginagamit nila pagkahabagat season kasi mas mas manageable yung alon. So, mas mura doon kasi 500 lang. Kay Jetty Port, 150 ang environmental at 150 din ang terminal fee. So, kung kaming dalawa kanina, aabutin dapat kami ng 600 pesos. Bayad nyo ng environmental and terminal fee, meron kayong babayaran na boat ride, yung boat fare. So, ang boat fare naman is 50 pesos each. Tapos, libre ulit pag 5 years old. So, ang total nun is 100 pesos. And then, after nun, pagbaba nyo nung boat ride, which is 5 minutes lang, di ba sabi ko sa inyo, sasakay naman kayo ng tricycle or e-trike. So, ang bayad is kung magsasabay kayo with other passengers, 25 pesos each. Pero kung sosolohin nyo yung trike,
ang babayaran nyo is 200. Kasi yung capacity ng trike is 8 packs. So, kumbaga, parang binayaran nyo yung buong tricycle. So, ang naging total namin sa DIY transfer, na wala namang kahirap-hirap din talaga, wala namang kahassle-hassle, is 950 pesos lang. You know, I checked sa Klook kasi parang naisip ko, sige, may bata, check na lang natin magkano ang Klook. Parang aabutin ako ng 1,738 kung hindi ako nagkakamali. So, ang laki nun, di ba? Sayang din yung 800 pesos. Ang dali-dali naman mag-DIY. Initially, akala ko, yung nandun sa Klook na fare, kung magkano yung transfer, 550 lang per adult, tapos 298 yung bata. So, parang ang aabutin namin is 1,398 kung hindi ako nagkakamali. Akala ko ganun lang. Yun pala, mali ako nang nailagay. Parang siya, hotel to Katiklan Airport na pabalik. Kaya 1,398. Kasi for me, kung 1,398 at ang DIY namin ay inabot ng 950 pesos, payag na akong magbayad ng around 400, ganyan, for convenience fee. Kumbaga sabi kasi nila, pagka yung mga Klook transfer, talagang pagbaba mo, uupo ka na lang, wala ka nang gagawin, mag-aantay ka na lang. Ang problema naman kasi doon, yung nakikita ko is, kumbaga, mag-aantay ka pa ng mga pasahero, hindi mo na ma-maximize yung oras mo. This is my personal preference lang Kasi syempre, yung pinili ko na rate na yon sa Klook nung chinek ko, shared siya, shared van, hindi siya private. Kasi mas mahal lalo pag private. I think umaabot ng 1,000 plus per head pagka private transfer. So, parang ang ayoko dun yung mag-aantay ka pa kung meron kayong ibang kasama na same na nag-book din, ganyan, or kung gaano katagal ang aantayin para bago kayo makabiyahe. So, parang ako, mas gusto ko DIY para yung oras, kontrolado ko, ako na lang lahat gagawa, diba? Kasi ang bilis naming dating agad ng Boracay Island versus yung mga nag-tour, ganyan, kasi parang ang nangyari sa kanila is nag-fill up pa sila, may mga pinapakita pa sila doon, ganyan, nag-aantayan sila, yun yung nakita ko kanina doon sa arrival But again, that is my personal preference, yan lang ang nakita ko, kanya-kanya naman tayo, kayo kung okay lang sa inyo maghintay, hindi naman kayo nagmamadali, relax lang kayo, then go, tsaka kung marami kayong budget, di ba, kung parang sa inyo okay yung ganong difference, DIY versus yung magbubuka na lang ng transfer, di go, di ba, kanya-kanya naman din yung option. I am just sharing this information para dun sa mga tao na gustong mag-DIY at hindi nila alam kung paano, kung magkano yung magagastos nila. So yun, sana nakatulong tong video na to for your DIY transfer pag pupunta kayo sa Boracay. And I'll be doing again a DIY transfer video naman from hotel to Katiklan Airport kasi mas mura ng dihamak dahil alam ko mawawala na ang environmental fee at terminal fee or environmental fee lang ata mawawala. So yun, sana nagustuhan nyo itong video na to, sana nakatulong, I hope it's informative, and kung nagustuhan nyo, please don't forget to like and subscribe to my channel. So yun, see you again until my next vlog. Bye!